Yes, congratulations by the way sa trailer, no? And then, you worked with GMA before, nung nag-start ka, and then ABS-CBN, and then Can't Buy Me Love, which is yung previous, parang last mo serya sa kanila, no? Magbibigay ako ng names nung like mga sikat na mga ano, and then, parang ano yung role na gusto mo or pair up with them? Like for example, Kim Pao, di ba sikat sila ngayon? Kim Chiu and Paolo Avellino. Ano yung gusto mong genre sa kanila, if ever na mapabilang ka sa movie nila? Sa movie nila, Kim Pao, movie nila, hindi ko pa po kasi nakikita si Kim na gumawa ng psychological thriller. Actually. And si Pao, alam naman natin lahat na ang galing niya sa mga ganong klaseng genre. So, gusto kong mapabilang sa gagawin nilang ganon, if ever man. Kasi... Out of the box. Yes, out of the box, of course. And iba talaga. Iba And talaga then you yung with nakukuha them. mo, oo. Tapos kasama mo itong mga magagaling na artista. So, parang sobrang swerte ko kung mapapabilang ako doon or mapapasama ako kasi sobrang challenging. And mapapakita ko din in a way kung ano yung kaya kong gawin. So, sana. Diba? Po, Ren, congratulations. First question, alam mo ba na si Bettina ang pumatay? Charot. Yes, I know. Pero, coming from that, no, sunod-sunod yung naging projects mo, parang hindi ka na nagpahinga since Can't Buy Me Love, lumuhod ka sa lupa, and then you were doing this pala. Paano mo hinati ang iyong katawan para magawa lahat ng projects na yan? And how do you feel also na sunod-sunod yung blessings na binibigay sa'yo? Actually, yung pelikula po na to is natapos po namin siya a year ago pa. Diba? Parang same month, actually ito ngayon, June, yun din po yung na nag-start kami. Alam ko, nagka-COVID pa ako noon. Nagkasakit ako, hindi COVID, pero nagkasakit pa ako noon, so hindi ko makalimutan. Doon naman sa part na sunod-sunod yung ginagawa ko, yun po yung gusto ko. As in, gusto ko po talaga noon, nung pinapagod po ako ng lahat ng mga tao, yung hindi na ako natutulog, nagpapahinga. Kasi, ibig sabihin kasi pag pagod ka, ibig sabihin marami kang pera, marami kang blessings. Gusto po natin yun kasi po sa hirap ng buhay, diba? Gusto natin marami tayong work. So, indeed, I am so blessed dahil pinagkakatiwalaan po ako ng mga tao, every time na may mga projects nila, isa po ako sa mga kinoconsider nila. And sana magtuloy-tuloy po. Kaya naman, every time na gagawa ako, kahit pagod, kahit puyat, kahit sunod-sunod siya, kahit minsan hindi ko na rin alam ko nung gagawin ko, naghahalo-halo na sa utak ko yung mga characters. Pero, every time natatapak ako sa set, dapat makita nila na ito talaga yung gusto kong gawin. Regardless ng pagod, regardless ng lahat-lahat ng mga bagay. Ito yung gustong-gusto kong ginagawa at mahal na mahal ko po yung trabaho ko. So wala na yung pagod eh, wala na yung lahat ng hirap eh. Kumbaga parang, dahil gusto mo to, panindigan mo to, di ba? So yun, masaya ako, nasunod-sunod. Sana po, may kasunod po ulit after lumod ka sa lupa. So, yun, thank you, Jeffrey. Tapos, syempre hindi naman madali gumawa ng action, no? Kanina ka nabanggit mo na yung eksenang naiyak ka. Pero was there a scene also na medyo nasaktan or na-injure because of an intense fight scene or Siguro po, well, grabe po yung pasa sa legs ko. Parang wala nang space. Lahat may pasa. Kasi lahat. Tapos, hindi ko na po nararamdaman yung katawan ko. Sobrang araw-araw intense, hindi ka ako makabangon sa kama. Pero kung meron mo pong nasaktan, sa shoot na to, chika ko po sa inyo, kung meron mo pong nasaktan, I guess hindi po ako yun. Number 2 muna, kasi dalawang tao to. Number 2 si Ate Krista. Meron po kaming fight scene ni Ate Krista. Nasuntok ko po yung mukha niya, ng totoo. And direct kasama po ba yun sa napili niyong cut? Ayan, panoorin niyo po, abangan niyo kung saan doon yung part na totoong nasuntok ko si Ate Krista. As in, nagulat talaga ako. As in, akala ko umiyak na siya, akala ko uwi na siya. Ganun. Kasi talaga, suntok ko siya dito. Nagkamali ako. Sorry, ate. As in, yun. And number 1, dahil po gusto namin panindigan na ma-action kami, actually, halos lahat ng mga stunts, lahat ng mga fight scenes namin, totoo talaga, hindi po namin dinadaya. Doon po lalo sa tulay, may nahulog po, no? Ilang feet po yun. Yung second unit director po namin, nahulog po siya sa tulay. Dahil sa ginagawa nilang eksena ni Sid, ganun ka-intense, nahulog po siya sa tulay. Dalawa sila nung isa namin come-up. Nahulog sila from tulay hanggang dun sa concrete na nabagsakan nila. Dahil ganun ka-intense yung ginagawa namin. Ito mo, para ang taas nung sandali lang.
Ano yun? I'm sorry. I think it's the coffee. Alam mo na. Pero, guys, grabe. As in, napaka po yung taping namin nung time na yun. So, sobrang intense sa mga pangyayari. Pero, tingnan nyo naman siya, alive and kicking. Diba? At napakaganda at nasali pa rin po sa eksena na yun. So, sana abangan nyo po. Basta pag may nakita kayong tulay, makikita nyo kung gaano kataas at buhay pa naman po si Direk. I'm so thankful. Thank you, Lord. Yes. Gaano kataas po, Direk? Ilang feet po yun? Mga 10 feet. 10 feet. No joke. From there, concrete po yung binagsakan. Hindi po lupa, hindi damo. Concrete. As in, ano ka pa po direct, di ba? Nagkaano po siya? Nag-code blue. Tama direct. Code blue. Code, oo. Ganong level. As in, yung ambulance, sinugod po siya. As in, from Bulungan to St. Luke's. Ganong level po. So, intense. Intense. Totoo. Buwis-buway. Hindi, so ibig sabihin, good karma si Direk Saro kasi buhay pa siya hanggang roll VTR. At saka May video po si Sid, meron po kami pruweba. may lahing pusa si Direk Siyam yung buhay. Nabawasan na lang. Pruweba po yun na buwis-buhay po talaga yung ginawa namin para lang magbigyan ng magandang pelikula yung mga tao. So, sana, bigyan yung chance. May nahulog sa tulay. We're glad to have you here with us still, Direk Zairo. Thank you, Jim B. And now we move on with Mr. Mark Maganaligan. Thank you. Sa directors natin, ang genre nito ay action thriller, tama ba ako? So, yes. So, alam naman namin na in the past weeks talagang sinasabi ni Ren na nahirapan siya dun sa mga, talagang na-challenge siya dun sa mga yung training niya for the scenes. Pero kayo as directors, ano pa yung challenges aside from the actors having to learn new things for the film? Actually, side story lang, sira nilang beses kami iniyakan na rin. As a weak Kasi person. pag tinignan mo kasi si Ren, parang kaya-kaya niya lahat. Pero sa totoong buhay, palagi siyang nagkakaroon ng doubt na, Direk, kaya ko ba to? First time kong mag-a-action. Actually, nung matinding shooting sa Baguio, puro fight halos yun, ilang beses siyang umiyak, tapos sabi niya, Direk, hindi ko kaya bla bla. Hindi, Ren, kaya mo yan. Nagawa mo na nga yung mga nakaraang eksena. Pero nung ginawa niya, kapag napanood niya, magaling talaga si Ren. Siguro yung self-doubt, na-reinforce din nun yung gagalingan niya talaga para sa kanya. So, anyway, kaya na rin. Magaling siyang action star. And anyway, yung mga struggles natin, siyempre alam naman natin na unang-una, pag sinurvey natin ng Philippine cinema, normally ang mga lumalabas lang naman sa atin, puro mga rom-com, family drama, kasi alam natin lahat na mahal gumawa ng action films. Kaya ka sobrang nagpapasalamat ako sa mga producers. Of course, si VJ. Si VJ actually ang nagtawid sa akin, palakpakan natin si VJ. Siya ang nagtawid sa akin sa family niya na open-heartedly parang sinabi nila, sige subukan natin, baka naman mag-create tayo ng difference. So, at syempre si Mariel, siya yung mukha ng Happy Infinite, di ba? At the young age of 23, sumusuong na siya sa mundo ng entertainment. So, malaking thank you sa Happy Infinite Productions. At kay VJ, of course, kay Mariel. So, yun ang pinakamalaking struggle. Saan ka kukuha ng funding para makapag-create ka ng magandang pelikula? Kasi tingin ko, kung wala silang tiwala, hindi mabubuo ito eh. Of course, minsan pwede tayong sumablay, pwedeng maging successful, pero at the end of the day, kailangan natin gawin kasi merong magandang konsepto, may magagaling na mga artista, hinto ba tayo ron dahil sa problema lang ng pagkukondo? Tingin ko palaging may mga taong may kakayanan at magtitiwala para iangat yung industriya natin, lalo na pagdating sa action genre, na nakakapagtaka lang na napag-iwanan na tayo.
Kasi magaling tayo sa action genre. Magaling ang mga Pilipino, madiskarte, alam ko na yan. Medyo marami-rami na rin akong teleserye na puro action. The Soldier's Heart, Provinciano, ngayon Lumuhod Ka sa Lupa. Ang kaya natin gawin in terms of diskarte, galing at talento, palagay ko mahirapang umabol sa atin yung mga foreign counterparts. Kasi ganun talaga yung mga Pilipino, magagaling tayo. I'm gonna keep it short. Siguro ang pinaka-struggle para sa akin, yung hindi magbigay ng more than doon sa in-expect kasi sobrang galing nila. Pare-pareho kaming uhaw lahat para ibigay sa inyo yung dapat namin maibigay and more. So, struggle siya na ma-meet yung expectation not only the fans but sila mismo. Kasi mahal nila yung proyekto, mahal namin yung proyekto. So yun. Yun po. Comment ko na yung register ni Ren, parang Angelina Jolie tuloy. Yes. Kaya panood ko yung trailer. Yes. Congrats, Ben. Thank you po. Wow, that's a huge compliment. Thank you, Sir Jojo. Now, may we hear from